Napansin mo na ba ito? Marami sa mga matatanda mukhang okay, masigla, masayahin. Pero ilang taon lang ang lumipas, bigla na lang nawala. Tahimik, parang wala namang sakit, walang aksidente. Pero bakit nga ba? Anong nangyayari sa likod ng mga mata na hindi na natin napapansin? Ako nga pala si Dr. James, isang espesyalista sa men's health na may mahigit 30 years nang tumutulong sa mga seniors hindi lang para humaba ang buhay nila, kundi para mapuno rin ito ng sigla, gana at koneksyon sa sarili. Sa dami ng pasyenteng nadaanan ko, may pattern akong paulit-ulit na nakikita. Isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan, pero tahimik na sumisira sa katawan, isipan at emosyon ng mga matatanda. At hindi ito high blood, hindi ito diabetes, hindi rin cancer. Ito ay isang pagkawala ng koneksyon sa sarili, lalo na sa aspeto ng physical na ligaya at ugnayan sa katawan. At ang masakit, karamihan sa mga matatanda, wala nang idea kung paano ito ibabalik, pero huwag kang mag-alala. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang mga simpleng hakbang para muling makonekta sa sarili mong katawan at mapanatili ang lakas, gana at sigla kahit lampas 60, 70 o kahit 80 ka na. Kung gusto mong humaba ang buhay mo at hindi lang basta haba kundi may saysay, mag-subscribe ka na at itap ang bell icon at kung ready ka na, simulan na natin. Ang susunod na bahagi, baka ito ang magbago sa tingin mo sa pagtanda habang may panahon pa. Number 1, ang tahimik na epidemya, pagkalimot sa sariling katawan. Habang tumatanda ang isang tao, maraming bagay ang unti-unting nagbabago. Lakas ng katawan, bilis mag-isip, at minsan pati ang pagtingin sa sarili. Pero may isang pagbabago na halos walang napapansin. Tahimik, dahan-dahan, pero matindi ang epekto. Ang pagkawala ng koneksyon sa sariling katawan. Maraming matatanda ang hindi na hinahanap ang physical touch o kahit simpleng haplos. Hindi na iniisip ang katawan bilang pinagmumulan ng ligaya, kundi parang makina na lang na unti-unting kinakalawang. Sa mga mata nila, makikita mo ang lungkot na hindi nila masabi. Hindi dahil malungkot silang tao, kundi dahil nararamdaman nilang parang tapos na ang parte ng buhay na nagbibigay ng kilig, init o koneksyon. Kaya nga tinatawag ko itong tahimik na epidemya. Dahil nangyayari ito sa libu-libong seniors, pero walang halos nagsasalita tungkol dito. At alam mo ba kung anong nangyayari kapag patuloy mong binabaliwala ang koneksyon mo sa sarili mong katawan? Bumababa ang daloy ng dugo sa ilang parte ng katawan. Ang mga neural pathway sa utak na konektado sa ligaya unti-unting humihina. Nababawasan ang mga hormones tulad ng testosterone at oxytocin na responsable sa lakas, emosyonal na tibay, at pakiramdam ng buhay pa ako. Kapag pinagsama mo lahat yan, ang epekto ay hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at mental. Nahihirapan kang matulog. Nagiging mas magaan ang loob sa kalungkutan o anxiety. Nawawala ang gana sa simpleng bagay, pati na sa buhay mismo. At mas nakakatakot pa, lumalakas ang tsansa ng pagkakaroon ng mga chronic illnesses tulad ng heart disease, dementia, depression. Hindi dahil sa edad lang, kundi dahil sa paglimot sa sarili. Hindi ito simpleng issue ng kalusugan. Isa itong paalala na ang ating katawan ay hindi dapat kalimutan. Dahil ang intimacy, touch at physical pleasure ay hindi lang para sa mga bata. Hindi ito nawawala dahil lang sa edad. Ang katawan mo buhay pa. At habang humihinga ka pa, may kakayahan pa itong makaramdam, makakonekta at muling sumaya. Hindi lang puso ang bumibigay. Minsan ang mismong gana sa buhay. At kapag nawala ang gana na yan, unti-unting humihina ang lahat ng aspeto ng pagkatao. Pero narito ang magandang balita. Maibabalik ito at hindi mo kailangan ng mahal na gamot o komplikadong therapy. Ang kailangan lang ay kaalaman, pag-unawa at pagpayag na alagaan ulit ang sarili mong katawan. Hindi bilang matanda kundi bilang taong may karapatan pa ring maramdaman ang sigla. Susunod, aalamin natin kung paanong isang simpleng bagay na madalas ikinakahiya ng matatanda ang pwedeng maging susi para manatiling masigla, masaya at buhay na buhay. Number 2, bakit mahalaga ang sariling pagpapaligaya pagkatapos ng 60? Pagkatapos ng edad na 60, madalas nating naririnig ang linyang tapos na ako dyan. Pero alam mo bang ito ang eksaktong paniniwala na unti-unting nagpapahina sa katawan at isipan ng mga matatanda?
Ang sariling pagpapaligaya o masturbation ay isang topic na madalas ikinakahiya, itinatago o tinuturing na bastos. Pero bilang doktor na may 3 dekadang karanasan, masasabi ko sa iyo, hindi ito kalaswaan, isa itong anyo ng pagmamahal sa sarili. Maraming benepisyong hatid ito, lalo na para sa mga taong lagpas na sa 60. Una, mas gumaganda ang daloy ng dugo. Kapag nape-perform mo ito ng regular, tumataas ang blood circulation sa utak, puso at iba't ibang parte ng katawan. Ibig sabihin, mas na-nourish ang mga organo, kaya mas sariwa ang pakiramdam at mas buo ang enerhiya. Ikalawa, mas malinaw ang pag-iisip. Kapag nagkakaroon ng sexual release, maraming parte ng utak ang naa-activate. Nagiging mas alerto ka, mas matalas ang memorya, at mas magaan ang emosyonal na dalahin. Ikatlo, tumataas ang testosterone. Yes, kahit sa matanda may epekto pa rin ito. Mas mataas na testosterone ang ibig sabihin ay mas malakas ang buto, mas buo ang kumpiyansa sa sarili at mas buo rin ang loob harapin ang bawat araw. Ikaapat, mas masarap ang tulog. Pagkatapos ng orgasm, naglalabas ang katawan ng endorphins, mga natural na kemikal na nagpapakalma at nagpaparelax sa katawan. Mas mabilis kang nakakatulog at mas mahimbing ang pahinga mo. Pero higit pa sa physical na benepisyo, pinapalakas nito ang utak, emosyon at buong kalusugan. Kasi ang taong konektado pa rin sa sariling katawan ay may mas malalim na respeto sa sarili, may malasakit sa sarili, may pakiramdam na buhay pa ako at may halaga pa ang nararamdaman ko. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi bastos. Ito ay pagmamahal sa sarili. Kapag ang isang senior ay patuloy na nagbibigay ng oras para sa sariling ligaya, hindi lang niya pinoprotektahan ang katawan niya mula sa pagtanda. Pinapaalala rin niya sa sarili na karapat-dapat pa rin siyang masiyahan, maramdaman at magmahal. Ito rin ay isang paraan ng pagkakaroon ng kontrol sa katawan, lalo na sa panahon na maraming bagay ang nawawala. Lakas, trabaho, relasyon. Pero ang sariling katawan, kasama pa rin natin at may kapangyarihan pa rin tayong damhin ito. Kaya sa halip na iwasan, pagtakpan o ikahiya, panahon na para yakapin ang katotohanan ito. Ang ligaya ay hindi lang para sa mga bata. Sa susunod, pag-uusapan natin ang mga maling paniniwala na pumipigil sa mga matatanda na yakapin muli ang bahaging ito ng buhay nila. At paano natin ito mababago? Number 3. Mga maling paniniwala na umaagaw ng sigla. Matanda na ako, wala na yan. Nakakahiya mag-isa. Makakasama pag palaging ginagawa. Ito ang mga linyang paulit-ulit kong naririnig mula sa mga pasyente kong seniors, mga salitang puno ng takot, hiya at maling impormasyon. Pero ang hindi nila alam, ang mga paniniwalang ito ang unti-unting umaagaw sa sigla, gana at kalusugan nila. Unang maling paniniwala, matanda na ako, wala na yan. Maraming naniniwala na kapag lumampas ka na ng 60, 70 or 80, wala ka ng karapatang makaramdam ng ligaya, lalo na pagdating sa physical na aspeto. Para bang kapag puti na ang buhok mo, automatic na rin dapat mawala ang init sa katawan o ang koneksyon sa sarili. Pero ang totoo, ang pangangailangan sa haplos, lambing at koneksyon ay hindi nawawala, nag-iiba lang ng anyo. At kapag pinili mong kalimutan ito, unti-unti mo ring pinapatay ang parte ng sarili mong nagbibigay saya at sigla. Ikalawang maling paniniwala, nakakahiya mag-isa. Dahil sa kultura, relihiyon o pagpapalaki, maraming matatanda ang lumaking may hiya o guilt kapag pinag-uusapan ang sariling katawan. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa sexual pleasure. Lalo na kung ginagawa ng mag-isa. Pero ang reality check, walang nakakahiya sa pag-aalaga sa sarili. Kung kaya mong magpahid ng liniment sa tuhod para sa arthritis, bakit hindi mo rin pwedeng bigyan ng oras ang iba pang parte ng katawan mo na nangangailangan din ng atensyon? Ang sariling pagpapaligaya ay hindi immoral. Ito ay isang paraan para iparamdam sa sarili na mahalaga pa rin ako. Ikatlong maling paniniwala, makakasama pag palaging ginagawa. Ito ang madalas na kinakatakutan ng matatanda. Akala nila mauubos ang lakas, babagsak ang katawan, masisira ang kalusugan. Pero sa modernong pag-aaral at agham, ang totoo, ang regular na sexual activity, kahit solo, ay nakakatulong pa nga sa hormonal balance, mental focus,
emotional stability, mas maayos na pagtulog, mas malusog na puso at utak. Kaya sa halip na ikatakot, dapat pa nga natin itong yakapin bilang bahagi ng self-care. Reality check, ang kasiyahan ay hindi luho. Isa itong parte ng buhay at ng kalusugan. Kapag nawala ito, unti-unti na ring nawawala ang gana sa mga bagay-bagay, nawawala ang sigla, tapang at koneksyon sa sarili. Ang mga maling paniniwalang ito ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa tiwala ng isang tao sa kanyang kakayahang magmahal, makaramdam at mabuhay ng buo. Pero ngayon may kapangyarihan ka ng baguhin yan. At sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng step-by-step method kung paano mo maibabalik ang koneksyon na yan sa sarili mong katawan sa paraang ligtas, komportable at epektibo. Number 4, the restoration method. Hakbang para muling maging buhay ang katawan. Ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang koneksyon sa sariling katawan, ang susunod na tanong ay ito. Paano ko ito sisimulan? Maraming matatanda ang nagsasabi sa akin, gusto ko namang subukan, Doc, pero parang awkward, parang hindi ko na alam paano. Kaya binuo ko ang tinatawag kong restoration method. Isang simple pero makapangyarihang hakbang-hakbang na proseso na ginawa para sa katawan ng mas nakatatanda. Hindi ito mabilisang teknik. Isa itong anyo ng self-respect at reconnection. Step 1. Paghahanda. Ang unang hakbang ay ang paglikha ng isang ligtas at komportableng espasyo. Walang istorbo, wala kang iisipin. I-adjust ang temperatura sa kwarto. Gumamit ng malinis at malambot na kumot o upuan. Maghanda ng high-quality lubricant kung kailangan. Ang mensaheng ipinapadala mo sa sarili mo dito ay, mahalaga ako, sulit akong bigyan ng oras at atensyon. Step 2. Pagpapakalma. Bago simulan ng kahit anong galaw, huminga muna ng malalim. Inhale ng 4 seconds. Hold for 4. Exhale ng 4. Pabayaan mong lumambot ang mga balikat mo. Pakawalan ang tensyon sa dibdib at tiyan. Walang pagmamadali. Walang inaasahang dapat maramdaman. Ito ay sandali ng presensya. Ikaw at ang sarili mo lang. Step 3. Paggising ng sensation. Simulan mo sa mga parte ng katawan na madalas mong binabaliwala. Inner thighs, lower belly, leeg, dibdib. Hindi kailangan ng matinding haplos. Dahan-dahan. Maingat, curious, pakinggan ang katawan mo. May mararamdaman kang kakaiba, hindi laging malakas pero totoo. Minsan ito'y simpleng init lang o kiliti. Pero yun na yon, buhay pa ang katawan mo. Step 4. Tamang ritmo. Kapag handa ka na, pwede mong dagdagan ang stimulation. Dahan-dahan, walang pressure, walang target. Hindi ito karera, hindi ito performance. Ang layunin ay damhin, hindi tapusin. Ang mabagal at mahinahong galaw ay nagpapalalim ng koneksyon at nagpapalakas ng sensasyon. Step 5. Pasasalamat sa sarili. Matapos ang proseso, huminto, huminga. Ipikit ang mga mata mo at sabihin sa sarili, salamat, ginawa ko ito hindi dahil kulang ako, kundi dahil mahal ko ang sarili ko. Ito ang parte ng proseso na tinatawag kong integration. Dito nagsisimula ang healing, hindi lang ng katawan, kundi pati ng damdamin at pag-iisip. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng kabataan, ito ay tungkol sa pagyakap sa kasalukuyan mong katawan kung sino ka ngayon. At kahit isang maliit na spark lang ng koneksyon ang maramdaman mo ngayon, yan ang simula ng mas mahaba, mas masaya, at mas makabuluhang mga taon sa buhay mo. Sa susunod, pag-uusapan natin ang mga challenges na maaaring pumigil sa prosesong ito at kung paano mo sila malalampasan. Number 5. Mga pagsubok at paano malagpasan. Ngayong alam mo na ang restoration method at ang kahalagahan nito, mahalagang maintindihan na hindi ito laging madali. Marami ang sumusubok pero nawawalan ng loob sa gitna ng proseso. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila alam kung paano harapin ang mga hadlang. Unang hadlang, masyadong mataas ang inaasahan. Marami sa atin ang iniisip, dapat maramdaman ko agad yung dati kong nararamdaman nung bata pa ako. At kapag hindi ito nangyari agad, ang ending, disappointed, tapos susuko. Pero tandaan, ang sukatan ng tagumpay ngayon ay hindi intensity, kundi koneksyon. Kung simpleng ginhawa, init o katahimikan ang naramdaman mo,
yan ay panalo na. Healing takes time. At bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga. Ikalawang hadlang, kawalan ng consistency. Kapag ginagawa mo lang ito paminsan-minsan, tuwing naaalala mo o tuwing may mood, parang halaman na dinidiligan mo lang isang beses sa isang buwan, paano ito lalago? Gawin itong parte ng routine mo. Kahit 2 hanggang 3 beses isang linggo lang, sapat na yon para mapanatili ang koneksyon sa sarili. Isipin mo ito hindi bilang gawain, kundi bilang regalo sa sarili. Ikatlong hadlang, performance pressure. Maraming seniors ang nag-aalala. Dapat ba ganito ang maramdaman ko? Bakit parang wala? May mali ba sa akin? Kapag may pressure, tumitigas ang katawan. Pero hindi sa tamang paraan. Napipigilan ang daloy ng dugo, humihina ang pakiramdam. Kaya bitawan mo ang dapat. Walang tamang paraan, walang finish line. Ang mahalaga, buhay ka at nararamdaman mo ang sarili mo. Ika-4 na hadlang, pagbalik ng hiya o guilt. Minsan habang ginagawa mo na ang proseso, biglang may boses sa loob ng isip mo, hindi na bagay sa edad mo ito. O baka masama ito. O baka bastos. Kapag lumitaw yan, huminga ka ng malalim at sabihin sa sarili, wala akong inaagrabyado, wala akong nilalabag. Inaalagaan ko lang ang sarili ko. Ang katawan mo ay regalo at ang pagmamahal dito sa kahit anong edad ay hindi kailanman nakakahiya. Tips para manatiling motivated at connected sa sarili. Una, i-journal ang mga nararamdaman mo pagkatapos ng bawat session. Pangalawa, i-remind ang sarili na ang prosesong ito ay para sa iyo, hindi para sa ibang tao. Pangatlo, celebrate the small wins. Kahit isang masarap na tulog o isang mas magandang mood kinabukasan, yan ay progreso. Lahat tayo ay may pinagdadaan ng emosyon at pagdududa. Pero kung mananatili kang tapat sa proseso, matutuklasan mong ang tunay na lakas ay nagsisimula sa loob. At ngayon, kung handa ka na, sa huling bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano mo tuluyang maibabalik ang sigla, saya, at gana sa sarili mong katawan. Ito na ang simula ng bagong yugto ng buhay mo. Ngayong narinig mo na ang buong mensahe, may isang mahalagang bagay akong gustong iwan sa iyo. Hindi natatapos ang karapatan mong maging masaya, masigla at buhay na buhay kahit anong edad mo na. Maraming nagsasabing ganyan talaga pag tumatanda. Pero hindi ibig sabihin na tumatanda ka ay titigil na rin ang saya, kilig at koneksyon sa sarili. Hindi mo kailangang habulin ang kabataan mo. Ang kailangan mo lang ibalik ang buhay na totoo. Sa katawan mo, sa puso mo, at sa araw-araw mong pamumuhay. Kaya kung naramdaman mong may natutunan ka sa video na ito, kung may parte sa iyo na biglang nagising o kung gusto mong suportahan ang sarili mong healing journey, mag-comment ng 1 sa baba para malaman kung kasama ka sa laban na ito. Like mo ang video kung may natutunan ka. Share mo ito sa isang kaibigan o kamag-anak na senior na sa tingin mo ay nangangailangan ng mensaheng ito. At syempre, subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga health tips na makakatulong sa mga tulad mo. Yung mga taong ayaw lang humaba ang buhay, kundi gusto rin itong punuin ng sigla at saysay. Tandaan, ang katawan mo ay hindi pa tapos. Ang kwento mo, hindi pa huli. At kung papayagan mong maramdaman ulit ang koneksyon sa sarili mo, posibleng mas maganda pa ang mga susunod mong taon kaysa sa mga nauna.